mo, no? Ayusin mo yung rules, simulan mo, at matapos sa 20th Congress. Para hindi ma-technical, no? Hindi tayo ma-technical. Yun yung hinihingi. At yun ay sui generis. Yun ay forthright, no? Hindi ka pa nagmukhang lilalabag mo yung konstitusyon, no? Na more than 4 months bago ka magpo-forthright. Diba? Ano yun? Forthwith po. Forthwith. I mean, I'm all for forthright po. Wala akong problema sa forthright. Itong show na to, forthright. Ikaw, Chris, I want to ask you. So, do you think dapat i-pressure talaga each of this candidate? Kasi we had si Crush, si Camille Villar. Thank you. Hindi siya yung the new Villar. Hindi siya yung viral na video. Bagong Tinanong siya, pro-Philippines or pro-China? Thank you. Tapos, thank you. Tuloy nilagay yung mukha ni Cynthia Villar. Ay, wala kaming magagawa dyan. Tapos kumukurot ng kanyang security guard. Grabe din ang tao. Yun ang problema. Nagagulpi si Camille doon. Yung thank you niya, di ba? Sinagot na ba niya yun? Lumalabas ngayon sa viral ngayon. Hindi pa sinasagot. Hindi niya kailangan. So nakalusot na si Mark Oleta. Kasi kagabi may mga nag-Google Maps. Pakita si Mark Oleta. Ito yung West Philippines Sea. Narinig ko dati sa kwento Bucon. No? Si Mark Oleta. Think clean, thank you. Thank you. Parang ganang gawin sa buhay principal na yan. Thank you. Pero in fairness si Camila, hindi dahil crush ko siya, parang gumaling siya umarte, no? Sa dami niyang commercials. Kasi kung tingnan mo yung mga first commercials niya, parang siyang yung parang speech, parang my family, tapos yung pabalik-balik sa... Pero ngayon parang, okay na siya. Hindi ko alam ang ibig sabihin, pero yung bunso ko, pag nagaganyan ako, sabihin sa akin, talk to the hand. Talk to the hand. Grabe naman naman mga Gen Z ngayon. No, but there should be pressure, di ba? I mean, si Camille nasa lahat. Pero sa dami ng kanyang gasto, sa dami ng kanyang mga ads, sa dami ng kanyang mga thank you, labas pa rin siya ng 12. Yeah. Hindi mananali si Camille Villar. Labas pa rin sa kanya ng 12. Uy, huwag kayong ganon. Marami pa rin bakante. Ay, sorry. Marami pa rin lupa. Marami pa rin lugar ang pupunta. Actually, tama si Chris kasi. Practically, pinagtatalunan na lang is yung last seat. Practically. No? Cannibal na yan. At ang naglalaban dyan, 6-8. Oh, jeez. No? Dyan sa last seat. Sige, pangalanan natin. Bato. Aimee, si Tolentino, medyo Abalos, labas na eh. Abalos, Kiko, Bam, dati si Willie Ong, pero umatras na, no? So, ayan, Camille. Yeah. Alam mo yun yung nasasayangan ako eh. Dahil nag-withdraw ngayon si Willie Ong, may magboboto pa rin sa kanya sigurado. Alam mo, that could have gone. Sayang eh. Parang that could make the difference between certain candidates. Noong 2019. Noong 2019, mas mataas pa siya kay Jinggoy tsaka kay Maroas. Wow. Si Willie Ong. Sayang. I wonder, may ini-endorse pa si Willie Ong. Sana mag-endorse siya ng isa eh. Yes, please. No, seriously. He has to remind people, please vote for ito yung mga ibang candidates or at least yung i-pressure niya ibang candidates na i-carry forward yung kanyang adikain. Lalo na yung mga nasa dulo. Yung support niya, may tip na balance. Yung dun sa top 8, mahirapan na yun. Pero yung last 4, yung endorsement ni Willie Ong can make a difference. Yeah. Pero agree ka ba kay Sunny, sabi niya kahapon, yung kalaban kriminal na billboard ay tumulong sa awareness daw. 100% na bigla. So, yun daw yung disruption hindi by design, by accident. Nag-lit nung kalaban kriminal, Abalos. Kung hindi manalo si Secretary Abalos, pwede naman siya bumalik sa pag-artista eh. Ang dami niya na maalala mo. Kaya meron na siyang mga... Sa Lilit Matias, sa Night Ride. Parang mahilig siya sa mga artista. We're talking about, of course, the craft and the aesthetics of the business. Actually, hindi. Wala pa siyang yung haircut niya ganun pa rin, yung parang Jackie Chan style. Ganito yung shades niya, di ba? And the shades. Parang ganun yung...
Pero turuan mo yung kanya. Paano may mga video siya na sumusuntok siya ng Ayun. punching bag, di ba? Yung punch mo, dapat yung punch mo, hindi manggagaling dito. Magka-shoulder problem ka. Dapat sa hips siya twist So, niya. hindi na ba siya nagbo-boxing nakasalamin? Pero kaya nung pinapanood ko siya, hindi pa naparambol sa dapitan to. Walang twist Dapat ganun ka. Galing talaga ni Sir Ronald. Pinapanood ko Sabi ko, galing sa braso. Tsaka magka-shoulder injury kayong gano'n, mag-overextend. So, baka naman, gusto niyo ng boxing coach, meron tayo sa Ronald. Pwede. Si Willie, tingin nyo, medyo sure na o medyo delikado pa rin? Well, delikado pa rin siya. Pero habang doon sa Magdalo, hindi siya magaling. Pero doon sa Pulse Station, dinadala siya ni Senate President Cheese. Dinadala siya. So, value added yan. No? Tapos mga iba pa. No? Kahit inamin niya kay Gretchen Ho na hindi niya alam kung ano trabaho ng senador, parang hindi napansin. Pero may press con siya kahapon na parang sabi niya na medyo unti-unti like the pieces of the puzzle are coming to him as he moves on. Ikaw, how do you feel about potentially one of the top 5 candidates, if not higher, is still figuring out ano bang trabaho ng senador? Isn't that frustrating, brother? It's frustrating because nakita na nga natin how Robin Padilla performs, how Bato de la Rosa performs, how even Alito Lapid is non-existent. Non-performing. So, parang akala ko nga natauhan na yung taong bayan regarding the way, clowns like Bato de la Rosa perform. Tapos, etong ngayon, Willie Revilla comes around. Tapos, magta-top 5 pa siya. Parang pero Chris, that's why the voters need to see alternative candidates, no? Dahil halimbawa, meron kang Mark Gamboa, may Heidi Mendoza, etc. Meron kang Krista, Yun ang tanong ko sa Ronald Kasi parang napapansin ko, yung mga botante, hindi naman tinitingnan yung performance It's more of yung how I feel about this likability ng kandidato. It's about emotions. Pero at the same time, we were just talking about it off-cam, kami ni Richard. Sabi ko, hindi ko mabintang ang botante sa mga pinipili nila. Ang mabibintang ko ay yung mga candidates kasi sila ay may responsibilidad para ipakilala yung sarili nila. They have to do more than enough to be able to get people to know them. Alam mo, kahit na hindi platforms, kasi nobody reads platforms. Ang ko nga dyan, the Miriam Defensor Framework. From out of nowhere, biglang sumulpot si Miriam as a judge. Tapos nagmarka with her antics, with her anti-corruption message, at nag-number 2 siya. Sabi nga nung iba, nanalo siya. Number 2 pala siya. Sabi nga nung iba, nanalo siya. Pero nanggaling you're talking with the presidential race. Walang partido. Nanalo daw yun At wala pang Palawan lang yung at wala pang social media nung panahon yun, no? Ibig wala na panalo na yung kanyang disruption, nagmarka, no? Sa panahon na wala pa yung social. Lalo na ngayon, no? Ako gusto ko lang i-note din, yung lessons ko din sa aking sariling campaign. Kasalanan pa rin ng mainstream na, yung mga main channels pa rin ng may kasalanan That they reinforce the same candidates and people. Ako kahit mag-ikot ako, buong bansa, it all comes down kung ano yung lumalabas sa TV nananalo, si Lito Lapid, artista, si Willie Revilla may show, tapos ang masama pa dyan, from October hanggang January, na nakadeklara na kami kung sino yung mga tumatakbo, yung mga stations, tanggap lang ng mga advertisements. So, ang nakikilala ng tao, yung mga may budget lang na kahit na sabihin natin legal yan sa Supreme Court, it's still... Basta self-reinforcing cycle. Ano ka ba, Mark? Capitalist pa rin yung ating lipunan Yun. So, hanap buhay ang mahalaga. Basta yung Gramsci. Yung mga socialist katulad ni Richard, no? Ay, kwan pa yan, no? Iba pang multiverse yan, no? Hanggang dito lang kami. Ang punto ko ako, hindi maaalis yung capitalist na pagtanggap nila ng mga commercials from October to January. At least, bumawi naman sila doon sa mga deserving na candidates. Para bigyan ng airtime, bigyan ng kasi nowhere near enough. Paano gaganahan yung mga deserving na... Ganun na nga, for example, magandang sabihin nga, Heidi Mendoza, isang magandang example nga, kung sana yung GMA, ABS, TV5, bigyan nila ng oras para mas makita. Actually, may rules ang COMELEC Pag meron debate, dapat yung 6 na po imbitahin. May rule yung COMELEC. Right. Pero the top naman will never attend. They don't need to Yung mga iba yung nag-a-attend. Ang attend yung labas ng 12.
Yung mga nasa top, ayaw nila magkamali. Yes, no? they have nothing to gain by attending that. Pero at the same time, magandang entablado sa inyo. Then required lahat ng And Heidi Mendoza did very well. And by the way, aplikante. And Miriam Defensor called her sister, right? Yun yung sinabi na back in the day. Kasi grabe yung risk sa kanya when she was exposing. Sa COA siya na panon ni Miriam. And she exposed. Naabutan pala ni Miriam si Heidi. Talagang papatayin siya. Sabi ni Heidi noon, tatakbo ko na kahubad. As a symbol dun sa... Sinabi niya? Win. Kaya love na love. Back then, okay. Tapang niya. Ang punto ko, ang point si Mark, hindi naman tatakbo na kahubad yan. Mark, alam mo, ganito sa akin. Ay, Hindi, ang punto ko, you need to give incentives para yung mga tipo ni Heidi Mendoza in the future would be incentivized to run. Kung bibigyan sila ng airtime, kung bibigyan sila ng mas maraming ng mainstream media. Hindi. Diba? Kung at least manalo-matalo, mas nakikilala. Ako lang i-imagine si Rito. Parang si Sir Ronald ang na-imagine ko yung natatawa ako. Actually, sa akin lang, Mark, nobody deserves the airtime. Nobody deserves to get airtime. You have to earn it. What I'm saying is... Make it happen. Oo, like, maganda yung sinabi niya. Maganda yung sinabi niya kayo, no? Pag-iisip natin, the same people will win. Hindi, pero ang point ko, ang issue niya reinforcing kasi. Pressure, sinasabi ko lang, Mark, the system remains, no? You have to disrupt the system. That's right. But you have to be the one to do something. Ang point ko is, these people are known because may ginawa sila. Hindi, pero I'm saying, baka nga pag ginawa niya, let's say for example, I'm going to do an oblation run para magprotesta dito sa sistema. That gets your name in the media. The media will cover that. Si Heidi, nung sinabi niya, maghuhubad ako para i-expose ang mga anomalya. Pero kung ginawa niya iba yun. Lalabas siya. Hubad na. Kasi tignan mo, si Heidi ngayon, napansin ko parang tumataas siya pag tinignan mo yung ranking niya. Plus siya, hindi siya negative. 24 na siya. Tumaas siya sa ranking So, may ginagawa siyang tama. Look at somebody like si Luis Espiritu. Si Attorney Espiritu. Si Luke. Si Luke Espiritu. Palagi siya nagmumura. Sinasabi niya, gago to. Ito talaga si Ganon. Calling everyone out. He's doing what he needs to. of the left. Sure. But he's doing what he needs to do to get his name out there. Dapat ibita ito. Kaso nowhere near enough to win. Kasi ang mananalo, yung artista, kailangan mo pa rin to keep doing that. Look, Mark, Risa lost twice bago siya nanalo. Yeah. So, hindi naman kailangan manalo. Manalo agad, yes. Mahalaga magmarka kayo. But Risa was already from mainstream media. She already had... Ang point kasi niya, I do not disagree with any of you. I agree with all of you. I think point lang ni Mark. Ano kaya masabuti mo? Wait. Para magandang usapan. Wait lang, kunyari. I'm just being diplomatic. That was my message. No, ang point ko lang, sinasabi ni Mark is the field is already so tilted in favor of some people na dapat kailangan ng, I don't want to use the word positive discrimination, pero proactive reaching out dun sa mga ang baba ng awareness kasi 100% na halos lahat eh. Kung 4% na awareness, ang laki ng room for improvement. Ang sinasabi na namin ni Chris, the system will not change. Yes, it will remain. So, ang role mo, within those limits, no, ay maging disruptive. Masyado naman kayong cynical. Hindi cynical yun. Kinuha nga nila ako sa media eh. Ay, ikaw rin pala. Doon sa system will not change. Kasi the thing is, 3 station lang yan eh. You only need to pressure 3 stations. Pero Mark, more like 2 na lang. The big disruptor now is social media. That is the I disagree din. Pero malakas ang social media. 2 of the biggest social media stars nakasama namin. Si Bosita, si Willie 40% pa lang awareness nila. Ang baba pa rin niya. Si Ong malaki. Pero it's still not, they are the biggest sa amin. Si Ong kasi tumakbo na. But Bosita is 40% lang. With all the millions of following, majority of Philippines don't even know he exists. So that means social media has a limit, pare. It still comes down maybe sa local, ay baka LGU pwede. Kailangan talaga namin gawin yun. Air war yan eh, air war. What you're talking about is air war, right? If we want to, sa akin lang to be more, mas maging, mas bigyan lang ng airtime yung mga sinasabi ko lang, Mark, give more chance to others. Give more chance to others. Coming from the Miriam Defensor framework, kaya sabi ko framework siya. Pag may ginawa ka na talagang magmamarka, kahit yung mga mainstream na yan, na naghahanap buhay, wala silang choice kundi ilabas ka. Yes. At least sa news. Yun. Ilan lang yan. Ilan lang yan. Out of the 12 na mananalo, 24 na mananalo. Naalala ko din si Ping Lacson before, di ba? Before naman, he served as PNP chief. Yeah. Tumalon pa senador kasi siguro na-impress yung tao dun sa niya.
So, pero okay, interesting. Like in the case of General Torre, di ba? No one knew about him. In fact, the people knew him was about yung traffic incident na ganun. Parang issue was na-demote pa nga siya. And then he did the Kiboloy thing. Yes. Thing, buya ka siya. Yes. So, even if you're a senior official, just one event. For you to stand out, you have to have like one amazing thing. And to be honest, bro, on my social media, no offense sa Ronald, ang pinaka mabenta online, si Torre. Like, pa si Torre, like, is this brought like millions of people, like, love you, and this is genuine. Parang si Congressman Luistro. Yes, yun. Biglang siya ngayon yung mataas sa mga congressman. Yeah, and sa lahat, it was all because of the Quadcom. One questioning niya, the way she lined up the question, putsa talaga no one knew biglang boom. Di ba? Wala nakakita. Now everyone... Alam niyo sino? Si Dan Fernandez, parang nagsisita. Ang mag-ano dito sa impeachment, ang tingin ko ang mag-arise, yung defensor ng Iloilo. Si Rona. Yung name yung defensor? Lawrence ba? Defensor ng Iloilo. Isa sa mga abogado sa impeachment. Isa is good looking, matalino. Tapos yung ano sa impeachment, may mga ganong moments. Pero mahirap kasi good looking din, pero wala na makita. Wala pa rin. Ganun daw. Hindi, pero yun yung sa akin lang. Mamaya na lang mag-usap tayo. For media to look at you, nag-apply ka na tama si Ronald, you gotta do something for them to want to look at you. I'll give you an example, even for me. May mga lumapit sa akin ng mga party list na kung pwede daw magpa-interview o may mga iba naman dyan, kandidato na nagtanong kung pwede magpa-interview. Ang tanong ko sa sarili ko, teka lang, I don't know you, I don't know what you're about. Effort for me to interview you, spend 1 hour of my time on my channel, yet you bring nothing to the table. I see what you're saying. Pero if you bring something to the table, I'm gonna go after you. I'm gonna say, can I talk to you? Ang difference kasi sa party list, you only need 300,000 votes eh. Nagawa yun ni Busita, kaya yun ni Willie Ong, kaya yun ang problema sa senador, ang laki nung 40% of the votes. Hindi kakayanin ng purely social media. Not saying that it's social media lang. All I'm saying is talagang for anybody to want to look at you, make yourself attractive to look at. Do something. Whether it's good publicity or bad, pare kahit na magmura ka, gumawa ka lang. Baka mamaya mag-bold medium, mag-Viva Max. Yun ang problema. Yung mga deserving, yung mga matatalino, pero hindi naman sila willing na maggawa ng something outrageous, di ba? Paano natin ma-elect yung mga ganung klaseng tao? Like, my point si Mark, are we making yung shamelessness and kind of a prerequisite to run? Not shamelessness. Just do something to... Was Luistro shameless when what she did? No. But yet her name matulog ngayon. General Torre, honestly, I've never heard of him. Nakita ko lang yung pinanindigan niya yung kung mahuhuli niya si Kibolot. Wow, ganun lang. Ako, personal experience ko kay Pinoy, number 18, 19 siya sa Senate, sa survey. Tapos, until maglabas siya ng isang ad na nakapos ang budget. Pero sabi niya, lagot ako sa nanay ko. Yung feeling ng mga Pinoy, lalo na tayo, na takot sa mga nanay, di ba? Kaya hindi tayo gagawa ng masama. Hindi tayo magiging corrupt. Nagkaroon ng traction. Nag-number 4, number 5 siya. Just because of that, ha? Parang hindi applicable. Parang hindi applicable sa'yo yung... Lagot. Kaya hindi ako tumatakbo. Parang hindi ako tumatakbo. Sabi mo, relate na relate kayo. Relate ako na nagkaroon ako ng personal experience na nag-leapfrog si Pinoy from labas ng 12, 18, 19, naging number 4, number 5. Parang kanya na yung sinasabi ko na, ano ba yung message na magmamarka ka? You need one. Parang tulpo, ipatulpo mo. Yep. No? The weaknesses of the institutions, ako tutulong sa inyo, cutting corners, diretso ako magmumura, pak. Diba? But ikaw, ang dami, sir. Lord Toronaga, Manas, ang dami mong mga nicknames. Iba yung aking political trajectory. Iba yung aking political trajectory. Kasi nasabi ko lang, inuulit ko lang, Mark, no? Ito yung limits ng system. Hindi yan magbabago. Within those limits, how do we operate? We cannot wish away the system. The system is gusto natin, walang dynasty. Hindi mawawala yan. Hindi, ako, gusto natin... ito na lang sabihin ko, brother. You can see where I am. You're a pioneer. You're a pioneer. Just like any pioneer, like they just discovered the whole... Talaga may growth pain yan, pare. I see your frustration But you have to accept that's the price you pay as a pioneer. Ang trajectory ko is 2028. Halimbawa, ako ikaw. Iiwan ako ng marka rito. Lessons 2028. Here I come. Ang punto ko lang, kasi nagreklamo tayo kung sino yung mga na-elect, kung sino yung mga napapasok sa Senado.
Pero ang may kasalanan talaga malaki dyan yung mga major stations. To be honest, sila sisihin natin. Sila ang kingmakers. By the way, sila ang kingmakers, no? Hindi si Vic Rodriguez. Totoo, Hindi si Vic Rodriguez. Wait lang! Parang may nagbalita sa akin na yung mga fully book at ay medyo nagre-reklamo na kasi ang laki ng espasyo, wala naman daw bumili. Uy, bumili ako 1,000 pesos yun Oh my God. Mas mahal pa siya sa mga Jordan Peterson and Andrew pesos. Tate. Bumili ako. 1,000 pesos. Mas mahal pa kay Enrile, yung libro ni Enrile na... Saka usually, hindi ako bumibili ng libro na yung cover, yung isang buong muka. Tapos yung mukha ay not necessarily. Ikaw ba, Vic, gagawa ka ng libro, autobiography mo, buong mukha mo yung Sir Ronald, yung mukha talaga natin nakaganin tayo. Sir Ronald, gawa tayo ng kung siya kingmaker, ano naman sa'yo? Ay, parang ayaw ko yung sagot. Hindi ko na sasagutin. Ha? Unless gusto mo sagutin. No. Yung sinabi niya, Okay, Sir Ronald. Just tell us the politically correct version later on once we're done. Ikaw, Chris, okay, so your point to Mark is, basically, bro, I'm sorry, it's really part of the pioneering. Anything pioneering, it's like vlogging. Like when you start, walang pumapansin sa'yo, dalawa lang yung views mo. Kami, frustrated kami kasi we start pa from mainstream media. You imagine, dapat million agad ang views. Shit, 2,000 lang, mga si Chris, napapanood ko ng pandemic. Wala akong magawa. Kaya pinapanood yun lang. Sabi, di ba, coach to? Ngayon, na. Ibang klase, magaling to. Sino yan? Bitcoin to dati. Ngayon, sabi ko, magaling talaga to. Parang may meme coin siya every year. No, but you're evolving. You're constantly dynamic, evolving, right? So, in fairness, you embody what you're saying. Yung kaibigan ko, si Atty. Enzo, bigla na nakita ko ba? Nagto-250,000 na subscriber. Si Atty. Enzo, siya ba yung... Nakuha ni Marcoleta. Yung binarata ni Marcoleta. Leftist siya, di ba? Yes, leftist yun, di From ba? out of nowhere din yan, di ba? Galing. Pero in fairness, masipag siya. Like every day, nagpo-post siya ng multiple ones. Hindi, pero kinakat kasi niya eh. Ginagawa niya nga 5 minutes. Isang kwan lang yun, tapos hati-hatiin niya. Parang Hidarian. Slicer boy din pa. Ilocano ba yan? Or hindi? Bicolano. May naman, siguro. So, Mark, your sense is, the mainstream media, you're making a lot of money anyway. Wag mo nang hintayin yung mga candidates to give you high rating. Anyway, you must sure. Maybe you want to have a special effort. Making a lot of money. Magkano yung kinikita mo dyan? Saan? Sabi namin, yung mga network. Kaya ko si Mark. No, mainstream media, they make a lot of money out. See, naghanap lang. Grabe, ang mahal ng Ang mahal ng GMA7 ngayon. Ang mahal. Ang maganda na meron tayong Heidi Mendoza. Ang point ko, maganda kung meron tayong 10 Heidi Mendoza na tumatakbo. Or Lucky Espiritu style na binibigyan ng chance. Ganun. Sa 2028, at least 6 yung sigurado ko. Na may magmamarka, at the same time, winnable. Di ba? Right. At may 3-year runway ka eh. Si Lenny nga, just a few months yung runway eh. Imagine kung si Lenny meron 6 months. No? Na bago siya, nagpasya siya before the filing of candidacy. Yung momentum niya would have been different. Ang hirap mag-create ng momentum in 5, 4, 6 months, di ba? Hindi ganun kadali yan eh. Nagpasya ka during the filing, di ba? Hindi ganun kadali yun. Pero, nag-number 2 siya. She got 15, 16 million votes. Yun yung boto ni Digong nung nanalo. Yun ang boto ni Pinoy nung nanalo. Pero yung quality ng campaign, hundreds of thousands, 12, 15 hours na sa rally, may dalang pagkain, dala yung pamilya, di ba? Hindi hakot. Imagine mo yung quality nila. I haven't seen anything like that since EDSA. Di ba? Ang problema, hindi na harness. Sir Ronald, we'll go back to the pink issue, the Lenny bump and all. Diniscuss din namin yung favorite friend natin, si Sentry kahapon. Bumait siya bigla kahapon. Sabi, Sentry, tayo? Michelin tayo ngayon. Talaga? I doubt it. Hindi na mabait siya kahapon, promise. Pati siya parang, nga na, ang bait ko, kasalanan mo to gumana. On the record, ikaw kasi sinabi mo, magpakabait ako. No, but okay. Kausap ko lang siya kanina, nagmumura eh. Off the record nga. Ito ang point ko, Sir Ronald. Ang worry ko is, these elections might produce so much bad outcome for the progressives and na wala na silang gana for 2028.
should the opposition at least get 1 or 2 good candidates in and good enough for the others to have a momentum for 2020? What if itlog na naman sila? 8 diretso na naman mangyari, tapos mamaya nagbi-Bitcoin na yung isa. Dalawa lang ang kandidato eh. Dalawa lang ang kandidato. Ano bang inaasahan mo? Dalawa lang ang kandidato. You want Heidi at least top 20. Noong 2019, you want 8 diretso. 8 diretso. You want Mark at least top 30. Pero ngayon, dalawa lang. But 2 are actually within striking distance. Yes, yes. Should one of them at least win? If none of them wins, is that like... Sana, pero hindi ko sinasabi na after matalo itong dalawa, makakaroon na ng PTSD, hindi na makakabangon. Dahil from the very start naman, no? May PTSD na. Oo, dahil the very fact na dalawa lang ang kandidato mo, ngayon lang ako nakakita ng opposition, hindi pala opposition, independent, na lumalaban. Yung isang independent, yung isa opposition na independent. Dalawa lang yung kandidato, no? Dalawa lang yung kandidato. Kasi dalawa lang kamay eh. Dalawa lang kamay. Kaya hindi mataas yung aking expectation for this election. Ang target ko is 2028. Doon pwede tayong maihanda. Doon pwede mahaba yung runway. Doon pwedeng i-harness mo yung disenchanted sa unity. No? Alam kung tama yung Okta survey, na kalahati ng populasyon naghahanap ng alternative. 40%. Yun yung kan mo. Pero pwede mo rin i-harness for this election. Hindi pa tapos eh. May chance pa eh. I-harness. Ang sinasabi ko lang, pwede namang i-harness. Sabi ko lang, bakit late? Ang feeling ko lang, Sir Ronald. Ikalawa, bakit dalawa lang? No? At least, ano yung, para saan mo hina-harness? Kaya nga sinasabi ko, limited itong 20. Paano nga? Isa lang, sa dalawang kandidato, isa lang yung may tsansa. Diba? Isa lang may tsansa. No? At ang pinagtatalunan, yung last seat. Diba? Ang hirap niyan. Masikip. Masikip. Kaya nga sinasabi ko, without illusions, dito sa midterm, mag-prepare tayo. 2028, simula na ngayon. Okay, tanong ko sa Ronald. Halimbawa, kung na-harness yung pink wave noong 2022. Tapos na tayo dyan, Sir Ronald. Sinasabi ko lang. I don't want to relitigate that. Ang point ko lang. Sinasabi ko lang, Richard, kung na-harness siya, iba tayo ngayon. ngayon. Baka kandidato natin 10. Okay, ito kasing issue ko. Mark, please, if I want you to come on this, kasi the issue right now is, can there be a Lenny magic? Sinasabi ni Trinas, she should go all the way out and all in and all. But the downside is, if walang manalo, if Lenny goes all out, walang nanalo. Damage good siya. That's my point. Do you get what I'm saying? May trade-offs yan eh. Because people talk as if, effort lang tayo. But my point is, if you're thinking long-term, you want to be careful sa mga bala mo ngayon. Because if you overshoot and all, ma-injure ka, yari ka sa next. Ang problema niya, committed na siya eh. Ang vice president niya si Kiko. Nagsakripisyo na hindi tumakbong senador para maging vice president. Na-successful in many ways. Si Bam, nagsakripisyo, hindi maging senador, nag-campaign manager. So, medyo committed na siya dyan. No? Win or lose. Nasabi mo nga, pag nag-lose, may tama sa kanya, di ba? As a contender for 2028. Pero lahat yan kasi kayang lampasan eh. Actually, hindi pa masyadong na-develop yung brand niya noong 2021 going to the election of 2022. Ngayon, meron panahon para mag-develop ng brand sila ni Risa. Dahil it's a battle of brands. It's not a battle of platforms, no? It's not a battle of vision. It's a battle of brand, not of analysis. No? Tayo, mayaman tayo sa analysis eh. No? Si Richard, habang natutulog, napapanagili pa niya, structural analysis. Yung ganyan, no? Di ba? Pero, kailangan mo ng brand. You have to get the attention of people in 30 seconds sa TikTok. Tapos, pupunta ka sa YouTube for 15 minutes. Tapos, tsaka ka magti-teaching. Ikaw, wala ka pang TikTok eh. Ikaw ka, Mark, you were saying, sorry, I caught you there. Tama naman yung sinasabi ni Sir Ronald na yung sitwasyon ngayon, delikado pa. Isa lang yung may chance ang manalo. Start preparing for 2028. Start to grow yung iyong umbrella. Yung showbiz side, siguro magpatakbo ka ng isang artista na deserving naman maging senador. Ang dami eh. Pia, Ann Curtis. Ann Curtis, akbayan ng din-endorse niya. Siya lang yung ibang artista kung ano-anong in-endorse nilang scammy eh. I'm sorry, I'm disappointed. Si Nadine Lustre. Piolo Pascual. In-endorse si Laila. Si Nadine Lustre. Yeah, at least, right? So meron kayong couple of good, etong mga artista na, Angel Locsin, hopefully, whatever's happening, I hope she'll come back stronger and whatever. Like, Pia, so there are a couple of, Jano Gibbs, I think, wants to pull off a Zelensky down the road. Mga ganun, kasi you need to grow. Yung umbrella mo mas malaki eh. And siguro, welcome din yung mga tipo nga nila, like sila Ellie. A different type of progressive.
to grow yung umbrella ng progressive. Parang sila ni Luke Espirito, parehas ng style nila. Tolfo they complement each other nga. And ang problema ngayon, ang problema, parang nagpa-plateau si Luke. Parang na yun eh. Baka kailangan niya ng ibang disruption. Parang gasgas na yung style niya. Parang paulit-ulit na lang eh. Who should lead the pink opposition heading to 2028? Lenny Risa, sabay ba sila? Co-leaders? Ganun ba yung mangyayari? And should Risa accept that Lenny will be the one? Sinasabi ko nga, 3 Maria eh. Diba? Meron kang mayor sa Naga. Sigurado mananalo si Lenny. Meron kang incumbent senator. Tapos posibleng meron kang congressman. 3 Maria yun. So sila na yung So meron silang kanya-kanyang entablado. Yung isa local. Dito sa Naga. Huwag mong kalimutan yung dito sa Makati. Si Binay. Tapos meron kang senadora na siya yung pinakamatino sa Senado, no? Tapos meron kang bagong party list na mag-iingayan, katulad ni Luis Tro, no? Mag-iingayan. So, 3 Maria ka ng oposisyon? So, yun na yung pinaka-base mo na. Ang isang problema ko pa, Richard, na-open mo din, sa Caloocan, parang hindi ko din masyadong ramdam yung from the pink opposition side. Support sa lab. Oo eh. Pero kung isipin mo... Caloocan is a conservative country, no? Yung 2/3 ng populasyon dyan ay nandun sa Bagong Silang, Bagong Baryo, Camarin. Ito yung mga relocation site ng urban poor. No? Marami dyan ang naaalala si Marcos. No? Kaya sinasabi nila, Caloocan is a traditionally Marcos base. No? Kaya hindi masyado nagmamarka yung pink. Tapos yung maglalaban dyan, si Trillanes at si Malipitan, ay parehas Marcos. No? Yung kanilang dala. Kaya walang iba eh. Hindi, pero ang kahit si Egay, hindi pink ang dala eh. No? Hindi, ang punto ko is yung from the grupo ng pink to support Caloocan. Kasi I would imagine, if you have coming to 2028, if you have a base na ganun kalaki, na yung mayor ay kakampi nyo, kakampi naman talaga nila, kasama nila na kinakalaban yung Duterte admin nung it would really help yung sa movement din. So parang hindi ko din masyadong nararamdaman eh. Na masyado yung... Hindi, but let's be honest, Trillanes, has he burned a lot of bridges? Ako, tanggap ko na maraming galit sa akin na butthurt na iba dyan. But I think Trillanes... You think, what do you think? I think he kind of overdid it. I mean, I'm saying this as a friend. I think sometimes medyo hinay-hinay siya kasi gets naman natin where he's coming from eh. Parang... Kasi kaya appreciate si De Lima. Si Ma'am De Lima also risk her life and all of that, just like Trillanes. But si Ma'am De Lima medyo more cautious siya in terms of criticizing yung feeling niya, wag. Kasi I get where he's coming from. Wag naman kayo maglambot-lambot dyan sa, I'm risking my life eh. Parang feeling ko lang there's a way to do it. Lalo na kung yung background mo, tatlong macho, ganyan. I just feel maybe he has to tone it down. Kaya kahapon sabi ko, Again. Coming from me, Again, lagi natin sinasabi si Heraclitus, di ba? Character is destiny. Di ba? Uy, tayo malasado! Yan yung kanyang character eh. Yan yung character ni Sunny eh. As a matter of fact, ngayon, mas like si Sunny Trillanes. Sa akin naman, hindi mo naman kailangan maging hindi naman nila kailangan maging kaibigan si Sunny. Pero kung tanungin mo si Sunny, how does he identify politically? Ang sasabihin niya, he's pro-Risa. Si Risa yung... Matapang, gusto niya. Pero at the same... Mas mabuti na yan kaysa yung mga iba naman. Pero malakas yung ibang side ng opposition also. You don't have to be friends with... Yeah, but I think he has to be careful a bit. Pero at the same time, ako with Sunny Trillanes, this is how I look at it. When I first saw Sunny Trillanes, yung mga pronouncements niya, cringy siya sa akin eh. Yung mga iba. But at the same time, I'll say, agree. Bakit ka tumatawa na Royal? Ang puto. Natawa ako sa ginagawa ni Chris. Cringy. Hindi ka sa akin, even though I cringe at everything he does, but I agree with it. And ang lakas ng loob niya to do it. So when he started, he was this guy na parang, you want to avoid eh. Yun yung parang hindi ko pero, pare, gawin mo yan. Pero gawin mo yan. Exactly. Lalo na ng panahon ni Tico. Oo. Ay, oo. Grabe na yun. Binanata na, minura lahat na. Pero, pare, everything he did, I was like, actually, Tom, ang lakas ng loob mo. You're good, bro. Lalo na in retrospect. Yes. Diba? Ngayon, diba? Kaya nga ngayon. Ano, nung panahon na yun, habang naggaganon siya, ako, special ops ako sa ilalim. Siya nakaharap na. So, kaya ngayon, sinasama sa akin na he should tone it down.
hey, his brand is not toned No, down. bro! His brand is all out. Ganito na lang. Against your own teammates. No, ang punto if niya. Lamborghini can have more, I don't know, carbon efficiency adjustments and still be a Lamborghini, if Maserati can become electric car and still Maserati, You're like, I think he still can become the same matapang guy, but a little bit of it. no. It's like saying a Mustang should tone down the bro. Electric na, Or Mustang yan, bro. Oo nga, pero it doesn't have that same di You ba? can put the, DNA. di ba? But yun Pero lang, yung yun sa Vroom akin. daw kasi against Lenny. Parang ako, parang ako, Richard. Naapektuhan din ako eh. Gusto mo ba ako maging subdued? Natawa si Mark. Let's just Ganun yun eh. Sir Ronald, let's be honest. If I allowed you to be yourself, matagal na tayo completely canceled. Right? So at least now half canceled lang At tayo. saka ganito, for me, I would really honest. So, sige, you know, your evolution is... Bro, galing mo! Evolution is different from forcing a different parang still packaging. young. Trying to Young. create a packaging. It has to be natural din sa'yo. Di ba? He's still young. At saka ako naniniwala ako, baka I'm reading too much Huberman and all, neuroplasticity, you know, with meditation and all. You can a little bit adjust. Like, if you met me 5 years ago, cringe ka rin sa akin. Hanggang I ngayon. still do. I was Hindi, gonna hindi. say that. I was just about to say, cringe ka rin sa akin. Iba TikTok mo. Sabay pa tayo, sabay pa tayo. Nakita mo rin. Wait, cringe ka rin sa akin, pero twice yung cringe. Si Mark, lumalapit siya sa akin. Lalo na. Aminin mo, Mark, di ba? Lalo na pag First time mo nilapitan, lalo na pag cringe ka rin. nagsa-shadow boxing ka. Ayun. Oops. Oy, tinanong ko si Alan Herman doon, ha? Sabi niya, ikaw ba nang lahit sa akin sa kick ko? Hindi pa yan all-out pages. Hindi ako yan, ha? Ano yan? Si ano yan? No, gumagano na si Alan Herman. Sabi lang naman namin ni Chris, cringy. Yan. Ayan. Hindi naman sa nag-disagree kami. No? So, never ang punto ko lang, for the pink opposition, kailangan yung to grow the umbrella, create more alliances. Yun nga, yung makakampi nila sa Iloilo, yung siguro yung anak ni Marojas, Coalition building, coalition building, yeah. Yung mga hindi nalalayo sa si Mayor Joy siguro, o kung sino mang... Ikaw sumagot dyan. You're the organizer. You're the Gramsci boy. Bakit ang kalat? Like, why not Bam and Kiko also bring a little bit Heidi? Maybe Heidi doesn't win this cycle, but at least you can put it out there. Heidi Mendoza last night was telling me, ang hirap na hirap sila dun sa One Sambayan to put them together. If I were going to organize the campaign, so meron kang dalawa na winnable. Magdagdag ka ng 4 na kahit hindi winnable, For the next... pwedeng mamarka sila for the next election at hahawiin yung daan mo para makapasok ka. Ibig sabihin sila yung babanat dun sa last 4. No? Dun sila mamarka. Babanatan si Bato, babanatan si Aimee, babanatan si Camille Villar, the richest family in the country, and yet sila yung author ng rice tarification law na pinataas ang bigas. No? Thank you. Ganun yung banat mo, di ba? Babanatan mo yung mga nasa last 4, tsaka yung labas of 4, yun ang titirahin mo. No? So kukuha ka ng 4, no? Na ang role nila magmarka at banatan yung kadikit mo para ikaw ay pumasok. Yeah, attack team, advance it's about team, strategic sa next election, tactical for this election. That's a very good point. No? Yun yung gagawin ko. Pero hindi naman ako nagpapatakbo ng kampanya nila. So, Pero For nakikinig 2028, naman sila. ano gagawin niyo? Nakikinig. 2028, maglalagay ako ng 6 na winnable, tapos na 6 na investment for the next cycle of election. Na naman, ganun, no? Long game yan. You play the long game. It's a long game. It's a Toronaga game, no? Lord Toronaga. Yan yung laban mo. Exactly. Pero, ang kaibahan ng 2028 is for the flag. Labanan for president at saka vice. So, yung Senate slate mo, hindi lang para manalo. Para suportahan yung vice president at saka president. Cushion and yun yung kanila, no? So, i-disenyo mo yan no? Strategy, But let's talk about the tactics. LGU level. Kasi puro tayo national. And here I want to get more point of view from you, Chris, again. Again, why did you choose to run for councilor? Why not also do disruptor, national, ganon? Because I can do a lot of good for the And you're gonna learn, right? Yes, and for the community. Yun lang sa akin eh. For me kasi, you wanna do a test case and build your base. Kung base mo Mandaluyong o local, tapos you do something really So well. Vico Soto style talaga. Sure, tapos lumakas ka dyan, na na-realize mo, yan base support mo locally. Tama. From there, tapos let's say Congress or mag-mayor, then from there makita nila, may ginagawa ka, then jump outwards na. Huwag niyong kalimutan, all politics is local. No? Yeah. At nakita mo paano nagmarka
yung dito sa Makati. Yeah. From out of nowhere, naging Vice Mayor si Giorgio B. Dahil siya ay Exhibit A talaga. Ang packaging niya, whether true or not, ay may nagawa siya sa Makati. Yeah. So, yan yung, binuksan niya yung ganyang klaseng tradisyon. Binrake niya yung glass ceiling. Yung local, pwedeng maging national. Which is the US model, right? Governors as presidents. Yeah, yung ginawa ko rito, kaya kong gawin on a national level. No? Governor, president. Ang problema ni Isko ay one term pa lang, hindi pa siya natatapos. Imagine mo kung naka 2 or 3 terms siya, tapos tsaka siya nag-national. Tsaka bata pa siya. Kasi he had the graceful moment, di ba? Na parang, parang fresh pa ako, beginner's luck, number 2 sa survey. Ayun, si Biko, si Magalong, pwede nilang gawin yan. Dito sa Baguio, dito sa Pasig, naka full term sila eh. Diba? Yes. Kaya sinasabi ko, yung framework ng local ay pag nag-perform ka sa local, pwede kang magmarka sa national. Katulad, whether you agree with Binay o hindi, yun yung nagawa niya. Yeah. He broke the glass ceiling. No? Kaya yun yung sinasabi ko na mahalaga sa local. And then tinag-advantage. May nagawa ka sa mga tao, konkreto, di ba? May nagawa ka sa komunidad. No, may naayos kang drainage system, no? Meron kang napatanggal na so ganun eh. Pero yun yung sinasabi ni Mark na parang interestingly, yung mga mas mataas sa position, hanap lang sa kanila, budot, sayaw, entertainment. Pero pagdating sa LGU, very demanding. Very, KPI based ang tao. Alas 4 na umaga, may nakapila na sa bahay mo.